Natapos ang ating last chapter sa Sakamoto Days, kung saan natagpuan na ni Shin ang pinakamatagal ng guro sa JCC na si Satoda. Mukhang siya nga ay may alam tungkol sa database, ngunit bago niya ito ibahagi, ay nais niya muna na talunin siya ni Shin, Akira at Seba. Ngayon, atin nang simulang talakayin ang susunod na chapter ng Sakamoto Days, at ito ay ang chapter 82 at 83. Nagsimula ang chapter, kung saan sinabi ni Seba na nagbago na ang mga bagay-bagay. Tutulong na rin ako. Sinambit ni Satoda Sensei na mukhang marami ka talagang kaibigan, hindi ba? Siguro dapat maging mas seryoso ako ng kaunti. Muli namang tumunog ang bell ng paaralan na napag-alarma sa guro. Si Satoda ay naglakad palayo sa kanila habang sinasabi na nako, oras na para panoorin ang buhay ng isang matalino na mamamatay tao. Agad namang hinabol ni Shin at Akira si Satoda, habang sinasabi ni Shin na tanging baguhan lang ang tumatalikod sa isang kalaban. Tara na, Akira. Bigla namang inangat ni Seba ang kanyang binti na naging dahilan upang madapa si Shin. Agad na bumangon si Shin at sinaad na papatayin na talaga kita habang humingi ng tawad si Seba. Hinawakan ni Shin ang damit ni Seba dahil sobrang naiinis na ito, habang sinambit ni Seba na malapit mo nang atakihin si Satoda Sensei ng direkta, ano ka, tanga. Hindi mo siya matatalo ng ganon. Nung bata pa siya, isa siyang bihasang martial artist assassin, isang master ng Aikido. Bumabalik siya mula sa bawat misyon ng buo at walang sugat. Hindi makapaniwala ang dalawa sa kanilang narinig at sinabi ni Shin na kaya pala yung mga kakaibang teknik na ginagamit niya ay Aikido, habang sinaad ni Akira na hindi ba ang Aikido ay isang martial art na espesyalisado sa pag-deflect ng mga atake ng kalaban at ibabalik ito sa kanila. Sinabi ni Seba na ang Aikido ay hindi itinuturing na isang martial art na angkop para pumatay, pero dahil kay Satoda Sensei, naging isang kinakailangang kasanayan ito para sa mga assassin. At akala mo kaya mong atakihin siya ng direkta? Anong kalokohan? Tinanong ni Shin na may ba ako, bakit bigla kang nagdesisyong tumulong? At anong ibig mong sabihin na nagbago na ang mga bagay? Sinambit ni Seba na nakatanggap ako ng tawag mula kay Mafuyo, pero wala siyang sinabi, hindi ko alam kung bakit pero narinig ko ang mga tauhan ni Slur na nag-uusap sa background. Inilipat naman ang scene, kung saan ipinakita ang nangyari kay Mafuyo, bago tawagan ang kanyang nakatatandang kapatid na si Seba. Pagkatapos niyang makatulog ng pagkahaba-haba ay nagising na siya, at nasa kanyang tabi si Tor Amaro. Sinabi ni Tor Amaro na magandang umaga. Nakatulog ka ba ng maayos? Parang may masamang panaginip ka yata. Ang haba ng tulog mo at wala naman akong magawa, kaya pinanood ko na lahat ng episode ng Bachelor. Pinagpawisan naman si Mafuyo at sinabi na hala, tapos na ang lahat. Nakatulog ako nang hindi naliligo, habang sinabi ni Tor Amaro na yan lang ang problema mo. Nakita ni Mafuyo na may bandage ang kanyang binti, at tinanong niya kung si Tor Amaro ang may gawa nito. Sinambit ni Tor Amaro na hindi ako, si Mr. Nice Dear iyon. At anong ibig sabihin ng espesyal na pagtrato nila? Tinatrato ang mga sugat natin, pinapakain tayo, at kung ano-ano pa, iniinsulto ba nila tayo? Hindi din nila kinuha ang mga armas natin. Hinintay kita na magising, ang bait ko, di ba? Kainin muna natin itong ice cream, tapos umalis na tayo. Sinabi ni Mafuyo na hindi ko kayang kumain ng natunaw na ice cream, Kediri. Pagkatapos nilang mag-usap ay naglakad-lakad sila at napunta sa basement. Sinambit ni Mafuyo na walang mga gwardya, habang sinaad ni Tor Amaro na nako. Medyo nakakatakot, di ba? Nahawakan ni Tor Amaro ang balikat ni Mafuyo at sinabi nito na naghugas ka ba ng kamay na ikinagalit niya. Medyo lumayo ng kaunti si Tor Amaro sa kanya, ngunit may nataman itong bagay na nagpa-out of balance sa kanya. Si Gako pala ang tinamaan ni Tor Amaro na mahimbing na natutulog at hindi man lang ito nagising o kahit gumalaw man ng kaunti. Hindi inasahan ng dalawa na makikita nila doon si Gako, at agad silang tumakbo palayo. Sinabi ni Mafuyo na hindi ako makapaniwala na bumangga ka pa sa kanya, habang sinambit ni Tor Amaro na isa yung aksidente. Muling naglakad-lakad ang dalawa sa gusali, hanggang sa may napansin silang isang silid. Sinaad ni Mafuyo na ang kwarto na yan, may naririnig ka ba, habang sinabi ni Tor Amaro na oo. Ang gumagawa ng ingay ay si Slur,
at tila sobrang sakit ng kanyang ulo na nakita ni Mafuyo. Bigla namang lumitaw si Kashima sa kanilang likuran at sinambit na naglalakad ba kayo? Agad naman silang tumakbo at lumayo ang dalawa kay Kashima, habang bigla namang pinahaba ni Kashima ang kanyang kamay, at inatake si Mafuyo. Nagawa namang makaiwas ng binata habang sinabi ni Kashima na hindi dyan ang daan papunta sa banyo. May bigla namang tumunog sa inaapakan ni Mafuyo, at nang tignan niya ay isa pala itong ipis. Nandiri si Mafuyo sa ipis, habang sinabihan siya ni Toramaru na hindi ito ang tamang oras para dyan. Pinagpawisan naman si Kashima sa nangyari sa ipis at sinabi na paano mo nagawa ito. Kahit gaano kaliit yan, ang buhay ay buhay. Nawirdohan ang dalawa sa kanya, habang bigla namang binagsak ni Kashima ang kanyang paa patungo sa ipis. Sinambit ni Kashima na kung papatay ka man, magpakita ka ng awa. Maging saksi sa kanilang buong pagkawasak. Hindi nyo nauunawaan ang halaga ng buhay. Hindi kayo karapat-dapat na maging mga asasin. Labis na nagalit si Kashima sa kanila na naging dahilan upang ilabas ng dalawa ang kanilang mga sandata. Sinabi ni Toramaru na ang corny, parang fan ba siya ng ipis, habang sinaad ni Mafuyo na lalo lang lumalala ito. May inilabas na remote si Kashima at sinambit sa dalawa na mag-ingat kayo sa pagsasalita sa akin. Wala kayong disiplina. Kailangan ko kayong parusahan. Matapos pindutin ni Kashima ang remote na kanyang hawak, ay biglang sumabog ang pader na malapit kina Toramaru at Mafuyo. Hindi inasahan ng dalawa ang nangyari, habang si Gako ay patuloy na natutulog. May hawak namang capsule si Kashima at sinabi na nung inalagaan ko kayo kanina, naglagay ako ng bomba na katulad nun sa bawat isa sa inyo, kasing laki lang ito ng isang butil ng bigas, pero sobrang lakas nito. Sinambit ni Mafuyo na ano? Naglagay ka ng maruming bagay sa loob ng aking katawan. Bigla namang lumabas si Slur sa silid na kanyang kinalalagyan at sinabi na ito ay isang regalo, nasisiyahan ba kayo? Kailangan may kasamang thrill para mabuhay kayo ng maayos. Sinambit ni Toramaru na hindi, salamat na lang, ito ay nakakatakot na, habang napangiti naman si Slur sa kanya. Biglang namula ang mga pisngi ni Toramaru at sinabi sa kanyang isipan na ano ito. Tagahanganan niya ba ako ngayon? Nanghina si Toramaru at sinaad nito na gumagawa siya ng magaspang na bagay habang ngumingiti ng ganyan, at hindi ito patas, sobrang laki ng pagkakaiba, kaya naaapektuhan ako. Sinabihan naman siya ni Mafuyo na tigilan mo na ang pagiging nakakainis. Sinambit ni Slur na Kashima, malakas ang tunog ng bombang iyon, habang sinabi ni Kashima na pasensya na. Nagising ka ba doon? Habang nag-uusap ang dalawa, ay doon na tinawagan ni Mafuyo si Seba, habang nakatago ang kanyang telepono sa kanyang bulsa. Ibinalik na ang scene sa kasalukuyan, kung saan sinabi ni Seba na mas malaki pa kaysa sa inaasahan ko. Medyo nagulat din ako kapag tumawag siya nang hindi nagsasabi ng anuman. Silang tatlo ay nasa rooftop ng gusali. Sinabi pa ni Seba na karaniwang ibig sabihin nun ay nasa panganib siya at kailangan ng tulong, pero nahihiya siyang humingi ng tulong habang sinambit ni Shin na anong sakit sa ulo. Sinaad ni Seba na sinusubukan ko ng alamin, pero wala akong nahanap na mga pahiwatig tungkol kay Mafuyo o kay Slur at kung nasaan sila. Nakakainis, pero siguro ang tanging pag-asa ko na lang ay yung database na yon. Kailangan ko ng tulong para mahanap ang nakababatang kapatid ko. Sinabi ni Akira na pero para makuha ang database, kailangan nating talunin si Satoda Sensei, ang pinakamalakas na guro sa paaralan. Tinanong ni Shin na oo. May plano ka ba o kung ano mang binabalak? Sinambit ni Seba na ayoko sanang magyabang, pero isa akong bihasang gumagawa ng mga armas. Ginaya ni Shin ang mukha at sinabi ni Seba na isa akong bihasang gumagawa ng mga armas. Sino ba ang nagsasabi ng ganyan tungkol sa sarili nila? Tinanong ni Seba na ganyan ba talaga ako kapangit? Hindi nagustuhan ni Shin ang sinabi ni Seba at tinutukan niya ito ng baril. Sinambit ni Seba na dapat ay pinapasalamatan mo ako, habang tinanong ni Shin na para saan. Sinaad ni Seba na binibigyan kita ng pagkakataon na gawa ng isang sandata. Pagkatapos nilang mag-usap ay nagtungo silang agad sa Weapon Manufacturing Department. Ang senior researcher ni Seba ay nasa loob, at ito ay may inilalagay sa cabinet. Sinabi nito na bago bumalik si Netsuki, itatago ko na ang ginawa ko rito, hindi niya ito matutunaw ngayon.
Bigla namang lumitaw si Seba sa kanyang likuran at sinaad, na masyadong halata yan, kung ako sayo, hindi ko ilalagay yan dyan. Nagulat ang lalaki sa pagsulpot ni Seba, habang muli itong nagulat dahil sa pagdating ni Shin. Sinambit ng lalaki, na hoy, Natsuki, tumigil ka sa pagpapapasok ng mga tagalabas dito palagi. Igalang mo ang kabanalan ng lugar na ito. Dahan-dahan namang pumasok si Akira habang sinasabi, na paumanhin, ito ang unang beses kung makapasok sa departamento ng sandata, umaasa lang ako na makakapagmasid ng kaunti. Nagulat ang mga researcher nang makita nila si Akira, at pagkatapos ay kinausap nila ito at sinabihan, na okay lang na magmasid ka, manatili ka lang hanggang sa gusto mo, at medyo mag-ingat ka. Sinambit ni Shin, na bakit bigla na lang naging banayad ang mga boses nila, habang sinaad ni Seba na ang mga nerd na kagaya nila, ay mahihina pagdating sa mga babae. Tinanong ni Shin, na anong klaseng sandata ang balak mong gawin, habang sinabi ni Seba, na wala akong ideya, anong klaseng sandata ang karaniwan mong ginagamit. Sinambit ni Shin, na palagi kong ginagamit ang aking labis na pandama, hindi ko talaga na-master ang isang partikular na sandata. Sa totoo lang, habang pinapanood si Mr. Sakamoto sa lahat ng mga taon na iyon, palagi kong napapansin na ang mga third-rate assassin lang ang umaasa sa mga sandata, kaya iniiwasan kong gumamit nito. Sinaad ni Seba, na kung ganoon, sa tingin mo na isa kang first-rate assassin, katulad ni Taro Sakamoto. Sinabi ni Shin, na ano? Hindi ganyan ang ibig kong sabihin. Sinambit ni Seba, na hindi mo ba naiisip na ang pinakamabilis na daan para maging first-rate, ay unang tanggapin na ikaw ay third-rate. Napaisip naman si Shin at naalala ang sinabi ni Toramaru sa kanya, na mahilig ka palang mag-counterattack. Kaya kailangan kitang tapusin ng isang atake lang, tama. Naalala din ni Shin ang sinabi ni Satoda, na ang tao na kasing level mo ay madali lang mamamatay. Sinabi ni Seba, na bukod pa riyan, ang katawan mo ay hindi katulad ng kay Sakamoto. Kung sa boxing lang, ang 2 kilo lang ay sapat na para mailipat ka sa ibang weight class. Pumutok naman sa galit si Shin at sinaad, na tumigil ka na. Sakit ka talaga sa ulo. Bigyan mo na lang ako ng sandata, at wala akong pakialam kung ano. Kumuha si Shin ng sandata sa weapon box, at pagkatapos ay nakuryente ito. Sinabi ni Seba na isa yang taser prototype, habang tinanong ni Akira si Shin, na okay ka lang ba? Kinuha ni Seba ang armas at sinaad, na masyadong sensitibo ang trigger kapag mataas ang power nito. May gusto namang ipatingin si Seba kay Shin, at ito ay isang bola na inihagis niya sa kanya. Nang mahawakan na ito ni Shin, ay biglang nagyelo ang kanyang katawan at labis na natawa si Akira. Sinambit ni Seba, na isang liquid nitrogen bomb yan. Magyayelo ang isang tao at magiging solid siya, ang tanging problema dito ay 2 araw bago ito ma-reload. Binigyang muli ni Seba si Shin ng bagong sandata at sinabihan nito, na isa yang stream gun, kapag tumama ang bala, maglalabas ito ng nakakabasag tengang sigaw, maaari mo rin itong gamitin para magpatugtog ng musika, kaya maaari din itong maging kapaki-pakinabang. Sinaad ni Akira, na parang nakakaawa naman yung target, habang tinanong ni Shin, na ano namang magandang maitutulong nito. Binigyan ni Seba si Shin ng patalim at sinambit, na ito ay isang sobrang liwanag na sword na may ilaw. Napakakul niyan pero masakit sa mata, at kailangan pa itong i-plug in. Patuloy na pinasubok ni Seba ang kanyang mga sandata kay Shin, hanggang sa ito ay mapagod. Sinabi ni Shin, na hindi ba't sinabi mong isa kang bihasang gumagawa ng mga sandata. Sinaad ni Seba, na meron pa dito, habang sinambit ni Shin, na lahat ng mga bagay na ito ay walang silbi. Pagkatapos ng kanilang ginawa, ay nagpahinga muna si Shin kasama ang mga researcher. Sinabi ng nakasalamin, na medyo nakakagaan ang pakiramdam ito, habang sinaad ng isang lalaki, na si Natsuki ay ginugulo ang iba maliban sa amin, sa wakas. Sinambit ni Shin, na narinig ko na isa siyang uri ng henyo, kaya akala ko magkakaroon siya ng mga kamangha-manghang imbensyon, puro basura lang pala. Sinabi ng may band-aid sa mukha, na hindi ganun ang takbo ng bagay, hindi niya ito ipinapakita, pero tinatawag siyang henyo ng mga tao, dahil tanging ang huling resulta lang ang nakikita nila. Sa totoo lang, siya ang unang dumadating sa lab at siya rin ang huling umuwi, nakagawa na siya ng milyong prototypes, sigurado akong hawak niya ang record ng paaralan para sa mga nabigong proyekto. Ganyan magtrabaho si Natsuki.
Pero sa lahat ng basura, paminsang may lumilitaw na isang kamangha-manghang bagay, ito ang bunga ng isang hindi kapani-paniwalang halaga ng pagsisikap. Kaya nga siya gusto at nirespeto ng lahat kahit gaano siya nakakainis. Muli namang nagdala ng isang box na sandata si Seba at sinabi, na tignan natin ito, habang sinaad ni Shin, na ginagawa mo akong eksperimento, hindi ba? Sumang-ayon na si Shin sa nais ni Seba, habang sinabi ni Seba, na gusto mo bang subukan magsuot ng isang bagay sa kamay mo. May nakita naman si Shin na isang itim na glove sa mesa, na pumukaw ng kanyang atensyon. Tinanong ni Shin kung ano ito, habang sinambit ni Seba, na saan mo nahanap yan. Yan ang pinakabagong kalamidad. Tinanong ni Shin, na bakit naman, habang sinabi ni Seba, na pinapatay nito ang limiter sa utak mo, binibigyan nito ang nagsusuot ng kakayahang magkaroon ng sobrang lakas. Isang suntok lang ay tuluyang wawasak sa kalaban, kung tatama, syempre. Sinubukan ni Shin na gamitin ito sa ere, ngunit walang nangyayaring kakaiba. Muling sinubukan ni Shin na gamitin ito, at ngayon ay pinatama niya ito sa pader. Nang tuluyan ng dumapo ang kamay ni Shin sa pader, ay biglang lumikha ito ng pagsabog na kanilang ikinagulat at siya ay tumalsik palayo. Nang mawala na ang usok na nilikha ng pagsabog, ay nagkaroon ng malaking butas ang pader. Labis na nagulat si Shin nang makita niya ang nangyari, habang bigla namang naglabas ng kuryente ang kanyang sandatang suot, at ito ay nasaktan. Sinabi ng tumulong sa kanya, na namumula ang kanyang braso. Dalhin siya sa klinik, habang sinambit ni Akira, na okay ka lang ba, Shin? Sinaad ni Shin, na Seba, isa kang tunay na first rate. Sinabi ni Seba, na narinig mo ba ako? Ang delayed action, ay isang nakamamatay na kahinaan sa malapitan na laban. Wala itong silbi kung hindi mo kayang makita ang hinaharap. Inilipat naman ang scene, kung nasaan ang grupong X. Sinabi ni Gako, na Kashima, may mga kailangan ka bang ayusin sa JCC? Gusto mo bang pumasok na lang ako at gibain ito? Sinambit ni Kashima, na sa wakas nagising ka na, Gako, siguro posible yon, pero magiging sobrang abala at mahirap. Ang JCC ay nasa isang malayong isla, masyadong komplikado ang mga alon para sumakay ng bangka, ang kalapit na himpapawid ay pinoprotektahan ng mga homing missile, na pumipigil sa anumang sasakyan na hindi kaugnay ng opisyal na gawain ng JCC. Napansin naman ni Kashima na naglalaro lang si Gako, at hindi ito nakikinig. Bigla namang lumitaw si Slur sa likod ni Gako at sinabi, na huwag kang mag-alala, Gako, kaya nga meron tayong amane. Tinanong ni Kashima, na maaari ba nating iwanan na lang ito sa kanya, habang sinambit ni Slur, na parang ako siya noong bata pa ako, medyo tanga siya, pero sapat na para magawa ito. Sinabi ni Kashima, na pero bata pa rin siya, walang kasiguraduhan kung magbabago ang isip niya. Bigla namang dumating si Club Jam sa likuran ni Slur at sinaad, na huwag kang mag-alala, Kashima. Hindi niya tayo pagtataksilan, tiyak na akong hindi niya gagawin iyon. Dito na natatapos ang chapter 82 at 83 ng Sakamoto Days. Paki-like and follow naman po ng ating Facebook page, nasa description po yung link. Muli huwag kalimutang mag-like, comment, share at subscribe sa ating channel. Salamat.